Kabanata 3161 hanggang Kabanata 3170. Kabanata 3161. Sa huli, kahit na si Prinsipe Baxia ay nanguna sa mga Yaozo na lumahok sa labanan, at ang mga atake ng lahat ng matatapang na kabataan sa mundong ito ay sunod-sunod na bumabagsak sa nakakatakot na tatlong mata na higanti. Sa isang iglap ng ang apat na pangunahing lahi, pati na rin ang mga batang makapangyarihang tao mula sa gitnang kaharian ng Diyos, ay lahat ay sumali na sa labanan. Ang mga atake ng daan-daang batang makapangyarihang tao ay lahat na sumasaklaw sa tatlong mata na higanti. Ang lakas na iyon, napakalakas hanggang sa magwawasak, kayang alisin ng madali ang mga makapangyarihang tao ng Emperador Shenzang. Matigas na ulo na lahi, mababago ba ninyo ang inyong kapalaran na mawawala na? Ang tatlong mata na higanti ay nasa gitna ng hindi mabilang na atake sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang galaw ng kanyang malaking kamay, ang unang emperador na kanilang kinokontrol ay biglang nakalaya. Gayunpaman, sa ikatlong mata ng tatlong mata na higanti, isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumiklab, at pagkatapos ay ang sinag na iyon, parang paputok na inilabas, ay biglang sumiklab ng maliit na makinang liwanag sa itaas ng kawalan. Kapag ang mga sinag na iyon ay bumabagsak, kahit na bahagya lamang silang madapuan, maraming tao ang nakakaramdam na ang kanilang kaluluwa ay nasusunog, at ang sakit ay napakasakit. Ito ang paraan para atakehin ang kaluluwa. Ang puso ni Yehan ay tumibok ng malakas, ang liwanag ay tumama sa kanyang katawan, kahit na siya ay nakakaramdam ng sakit sa kanyang kaluluwa. Alam mo ba, ang lakas ng kaluluwa ni Yehan ay napakalakas, ang karaniwang sagradong emperador ay maaaring hindi kasing lakas ng kaluluwa ni Yehan, ngunit nakakaramdam pa rin ng sakit, na nagpapakita kung gaano kalakas ang paraan ng tatlong mata na higanti na atakehin ang kaluluwa. Sa isang iglap matapos ang atake sa bahaging ito ng langit at lupa ay bumabagsak, mayroong sunod-sunod na malalim na hiyaw, at ang mga kaluluwa ng mga taong mahina ang pag-aaral ay direktang nasunog hanggang sa wala na. Ho! Sa pamamagitan lamang ng inyo ay may karapatan kayong gumamit ng lakas sa harap ko. Tumingin sa mga henyo at makapangyarihang tao ng iba't ibang lahi na umuurong sa mundo, ang boses ng kalokohan ng tatlong mata na higanti na parang kidlat ay puno ng paghamak. Sa panahon ng kanyang pagkakaroon, tanging ang mga walang kapantay na makapangyarihang tao tulad ng espada ng Diyos na emperador ang sapat na may karapatan na harapin siya. Ang mga maliliit na tao na hindi pa nakapasok sa sagradong emperador ay parang langgam na gumagalaw sa lupa sa kanyang paningin. Hey! Nasira ang interface, inalis ang kangyo, hinawakan ang selyo ng langit, at inilabas ang tatlong mata na lahi. Hindi ka mabubuhay sa sarili mong kasalanan. Gayunpaman, kung makakakuha ka ng batang iyon. Sa malayo, ang hindi kilalang tao ay lumitaw parang multo, tinitingnan ang tanawin sa kawalan, at sa huli ay tumingin kay Yehan. Sa mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi na pumasok sa lungsod ng kapalaran, ang hindi kilalang tao ay walang alinlangan na pinakainteresado kay Yehan. Gayunpaman, si Yehan ay nagtataglay ng batas ng sumpa, na nagpapasama ng loob ng hindi kilalang tao. Kung ito ay ang lakas ng ibang batas, ang hindi kilalang tao ay hindi magkakaroon ng anumang takot, ngunit ito ay isang batas ng sumpa na mas mataas kaysa sa lakas ng sumpa na kanyang kinokontrol, at may lakas na pumatay sa kanya. Para kay Yehan, ang hindi kilalang tao ay hindi sumuko, hanggat siya ay nasa lungsod ng kapalaran na ito, hindi siya walang magagawa laban kay Yehan. Sa itaas ng kawalan, ang mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi ay umuurong. Nang tumingin sila muli sa tatlong mata na higanti, lahat sila ay may itsura ng takot sa kanilang mga mata. Hindi nila kailanman nakita ang ganitong lakas at kakaibang lahi. Ano ba talaga ito? Maaari pa ba nating harapin siya? Ang mga mata ni Prinsipe Baxia ay malungkot. Bagamat bihira na ang lahat ng lahi ay nagkakaisa para harapin ang lahing ito ay napakalakas hanggang sa imposibleng harapin, ngayon ay kailangan na lamang magplano na tumakas. Ho! Mukhang talagang mahina ang inyong pag-aaral sa panahong ito, ngunit walang problema, ang gusto ko ay ang inyong kaluluwa, ngunit ang sampungang batas na ito ay pinigilan ng aking lakas. Siyempre, maaari kayong pumili na tumakas, at pagkatapos ay pupuntahan ko kayo isa-isa, aalisin ang inyong mga kaluluwa, at maging aking pagkain. Ang tatlong mata na higanti ay umikot ng kanyang leeg, at ang sunod-sunod na tunog ng bali ng buto na parang pinritong butil ng beans ay nakakatakot. Ang tatlong mata niyang iyon ay tumitingin sa mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi sa mundong ito parang tinitingnan ang masarap na pagkain. Ang balat ng ulo ng lahat ay naninibago. Kung ang mga tatlong mata na higanti ay talagang pupuntahan sila isa-isa sa huli, hindi nila makakaligtas sa kanyang mga kamay.
Ang magandang mukha ng unang emperador ay nagpakita ng nakakatakot na lamig, hawak ang pinakamataas na sandata na Kangyu, at malamig na nagsabi, ang lahing ito ay dapat na alisin, kung hindi ay lahat tayo ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Ang punto na iyon, alam ng lahat, ngunit ang susi ay paano alisin ang lahing ito. Kanina lamang, lahat ng pangunahing lahi ay magkasamang kumilos laban sa lahing ito at walang nagawa. Sa pamamagitan lamang ng inyong mga langgam, mayroon ba kayong kakayahang gawin iyon? Mas mabuting maghanda na lang kayo ng aking unang pagkain. Sa isang galaw ng kamay ng tatlong mata na higanti, isang batang makapangyarihang tao ng lahing tao ay pilit na nilamon, ang kanyang kaluluwa ay malapit ng kainin ng tatlong mata na higanti. Ang pagpatay ng mga kaluluwa, libu-libong kaluluwa. Hakbang si Yehan, at ang nakakatakot na batas ng paglikha ay nagtitipon sa mundo, pinagsama sa kanyang sariling lakas ng kaluluwa, at ang mga hibla ng nakakatakot na lakas na makakapagbutas ng kaluluwa ay umuugong sa mundong ito, at lahat ay tumama sa tatlong mata na higanti. Sa sandaling iyon, kahit na ang tatlong mata na higanti ay may kakaibang itsura sa kanyang mga mata, at tinakasan niya ang henyo ng lahing tao, at lumingon kay Yehan, ang lihim na pamamaraan ng atake sa kaluluwa ay kakaiba, maglalaro ako sa iyo. Matapos magsalita, ang mga mata ng tatlong mata na higanti ay naglabas ng malinaw na liwanag, parang malinaw na kidlat, na nakikipagharap sa nakakatakot na lakas na umuugong at umaatake sa kaluluwa sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga hindi nakikita na alon ay sumasaklaw sa mundo. Ang pagpatay ni Yehan sa kaluluwa, ang pagtatalo sa pagitan ng libu-libong hibla ng libu-libong kaluluwa at ng tatlong mata na higanti ay nagdulot ng nakakatakot na bagyo na sumasaklaw sa mundo. Umungol si Yehan, umatras ng isang hakbang sa kawalan, ang dugo ay dumudugo mula sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang ikatlong paraan ng pag-atake ng sining ng paglikha ay hindi makahinto sa lihim na pamamaraan ng atake sa kaluluwa ng tatlong mata na higanti. Gayunpaman, nang si Yehan ay nakipagharap sa tatlong mata na higanti ng mag-isa, nasugatan lamang siya. Nagbigay din ito ng maliit na pag-asa sa mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi. Ang kabilang panig ay isa ring tao na mahusay sa pag-atake sa kaluluwa. Batang lalaki, ang iyong paraan ay hindi masama, ngunit dapat mong magkaroon ng malakas na lakas ng kaluluwa, hindi ba? Kung ganito, lalo kitang kakainin. Ang tatlong mata na higanti ay tumingin sa nasugatang si Yehan ng hindi inaasahan, at sa tatlong mata niya, may kislap ng pagnanasa na sabay na lumitaw. Ang sino mang nag-aral ng lihim na pamamaraan ng kaluluwa ay dapat na may napakalakas na lakas ng kaluluwa. Malalim na huminga si Yehan, at sa ilalim ng paningin ng mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi sa mundo, lumabas siya at malakas na nagsabi, gusto ko ang aking lakas ng kaluluwa, alam kong mayroon kang kakayahang makuha ito, ngunit mayroon akong ilang tanong sa aking isip, hindi ko alam kung maaari mong sagutin ang isa o dalawa. Kabanata 3162. Ang tatlong mata na higanti ay malamig na umungol, kahit na ikaw, isang batang lalaki, ay gustong magtagal ng oras, walang mangyayari, ngunit para sa kapakinabangan ng iyong malakas na kaluluwa na ibibigay mo sa akin, gustong kong makipag-usap sa iyo. Una, sino ka? Bakit walang tala tungkol sa iyo sa panahong ito? Pangalawa, dahil ikaw ay nagmula 30,000 taon na ang nakalilipas, paano mo alam kung paano nawala ang huling panahon? Pangatlo, bakit ka pinigilan at sinalansan dito? Tumingin si Yehan sa tatlong mata na higanti at tinanong ang mga katanungan sa kanyang puso. Alam niya na ang tatlong mata na higanti ay tiyak na may alam ng ilang sagot, at maaaring may kinalaman ito sa lihim ng pagkawala ng huling panahon. Kasunod ng tatlong katanungan ni Yehan, ang mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi sa mundo ay tinitingnan ng malapit ang tatlong mata na higanti. Bagamat gustong nila itong alisin, ngunit para sa tatlong tanong na ito, mayroon din silang maraming katanungan sa kanilang puso. Sino ang mga tatlong mata na higanti? Dahil siya ay nagmula 30,000 taon na ang nakalilipas, talaga bang alam niya ang lihim ng pagkawala ng huling panahon? Batang lalaki, gustong mong makuha ang ilang salita mula sa aking bibig. Nakangiting masama ang tatlong mata na higanti, kapag tinitingnan ng tatlong mata niyang iyon, kahit sino ay makakaramdam ng labis na kawalan ng kaganhawahan, gayunpaman, hindi ako nag-aalala na sabihin sa inyo ang ilang lihim, ako ay mula sa tatlong mata na lahi, ang pagkawala ng huling panahon ay natural na may kinalaman sa atin. Mga tatlong mata na tao, hindi ko kailanman narinig iyan. Paano may kinalaman ang pagkawala ng nakaraang panahon sa inyo? Agad na tinanong ni Yehan, nararamdaman na malapit na siya sa katotohanan ng pagkawala ng nakaraang panahon. Batang lalaki, marami kang tanong. Gustong mong malaman ang mga sagot. Maging aking pagkain. Papahintulutan kitang maunawaan ang lahat. Ngayon, oras na para kumain ako.
Malamig na umungol ang tatlong mata na higanti, at pagkatapos ay nakita ang kanyang malaking katawan na napaatras. Sa ikatlong mata na nasa pagitan ng kanyang mga kilay, ang walang katapusang liwanag ay sumiklab, bumubuo ng malaking harang ng liwanag, na sumasaklaw sa lahat ng batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi sa mundo, na ginagawang imposibleng sirain ng lahat ang tanikala ng harang ng liwanag na ito. Hey! Walang kwenta. Parang mga alagang inaalagaan kayo sa aking paningin. Ngayon ang oras para aniin kayo. Matapos sirain ang selyo, maaari akong aniin ang mga kaluluwa ng grupo ng mga henyo tulad ninyo. Kapag umalis ako sa sirang lugar na ito, sapat na ito para makabalik ako sa aking pinakamataas na antas. Tumingin sa mga batang makapangyarihang tao ng iba't ibang lahi na nag-aatake ng husto sa harang, ang tatlong mata na higanti ay umikot ng kanyang leeg, at ang pagnanasa at kagalakan ay sumiklab ng husto mula sa tatlong mata niyang iyon. Ang mukha ni Yehan ay naging matigas. Nais niyang makuha ang ilang lihim mula sa bibig ng tatlong mata na higanti, ngunit iniiwasan nito ang mahalaga at hindi man lang sumagot sa pangunahing punto. Ang tanging nakuha ni Yehan ay ang pag-alam na ang pagkawala ng nakaraang panahon ay may kinalaman sa tatlong mata na lahi. Yehan? Ngayon dapat tayong magtulungan lahat, kung hindi lahat tayo ay mamamatay dito. Nakita na ang tatlong mata na higanti ay nagsimula ng umatake, ang unang emperador ay hindi na inalala ang alitan kay Yehan, at nagsabi, ang lihim na pamamaraan ng atake sa kaluluwa ni Yehan kanina ay makakapagkompetensya sa tatlong mata na higanti ng isang o dalawang beses, at karamihan ng pag-asa ngayon ay nakasalalay sa kanya. Nagsabi ang higanting demonyo na si Wang Chui, kapatid Ye, ang tatlong mata na higanti na ito ay napakalakas, at ikaw lang ang narito na makakapaglaban sa kanya sa aspeto ng lakas ng kaluluwa. Bakit hindi ka maging pinuno, at tutulungan kita mula sa tabi para tingnan kung maaari nating alisin ang lahing ito? Narinig ito, tumawa si Yehan at nagsabi, ako ang magiging pinuno, kapatid Chui, huwag mong gagawin ang masama sa likod. Siyempre hindi. Seryosong nagsabi si Wang Chui. Malamig na nagsabi ang unang emperador, ito ay tungkol sa buhay ng lahat natin ngayon. Kung may sino mang gagawin ang masama, tiyak kong papatayin siya gamit ang espada sa aking kamay. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mamatay sa kamay ng tatlong mata na higanti. Hindi tinanggihan ni Yehan, kung makakaligtas sila mula sa kamay ng tatlong mata na higanti, ngayon ay kailangang nilang talikuran ang kanilang mga pagkiling. Kailangan din ni Yehan na labanan ang unang laban na ito. Kung aasa siya sa iba, walang makakaligtas. Malakad na naglakad si Yehan, ang isang alon ng nakakatakot na batas ng paglikha ay umuugong sa buong mundo, at ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa ay inilalabas ng husto. Nararamdaman ang lakas ng kaluluwa na ito, ang tatlong mata na higanti na nagtatrabaho ay naakit, at tumingin kay Yehan ng nakangiting masama, tama nga, napakalakas na lakas ng kaluluwa, batang lalaki, walang kwenta na magtagal ka pa ngayon, lulunukin kita kaagad. Sino ang nagsabi na nag-aaksaya ako ng oras? Tumawa si Yehan at itinaas ang kanyang kamay, lumabas ka, ngayon ay nasa iyo na. Bigla, nakita ng lahat na ang isang dalisay na puting batong tala ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Yehan. Sa batong tala, may mga komplikadong tanda, na nagpapakita ng nakakagulat na malakas na lakas. Ang bato ng paglikha. Ang mga mata ng unang emperador at ng iba pa ay naging maliwanag. Alam ng lahat ang Diyos ng paglikha ng lahing tao. Ang kanyang bato ng langit na paglikha ay natural na ang pinakamimiting kayamanan sa mundo. Hindi gaanong ginamit ni Yehan ang bato ng langit na paglikha dati, una, dahil bihira siyang makatagpo ng kalaban sa aspeto ng lakas ng kaluluwa, at maaari niyang duminahin gamit ang kanyang sining ng paglikha. Pangalawa, maraming tao ang naghahangad ng bato ng paglikha, at walang sinumang hindi gagamit nito. Hindi ko inakala na ikaw, isang batang lalaki, ay may ganitong kayamanan sa iyong katawan, ngunit sa tingin mo ba ay mayroon kang karapatan na talunin ako batay dito? Sa aking paningin, ang iyong buhay ay mas mura kaysa sa isang langgam. Ang boses ng tatlong mata na higanti ay napakalamig hanggang sa makakaramdam ang mga tao ng nakakapaso na lamig sa kanilang mga kaluluwa. Hindi ko alam kung mayroon kang karapatan o wala, ngunit subukan natin pa rin, baka sa huli ay sisisi ka na sumiren ng selyo at muling lumitaw. Malalim na huminga si Yehan, at sa isang isip, ang walang hanggan na lakas ay inilalabas mula sa bato ng paglikha, lahat ay bumabagsak sa katawan ni Yehan, at nilalanghap niya ng husto sa dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, si Yehan ay umaatake sa ikaapat na yugto ng sining ng paglikha. Noong huling beses sa hindi kilalang lugar, sumipsip si Yehan ng maraming lakas ng kaluluwa, na naging dahilan para ang kanyang sining ng paglikha ay direktang umangat sa ikatlong yugto.
Noong panahong iyon, ang sining ng paglikha ni Yehan ay may posibilidad na maabot ang ika-4 na yugto, ngunit hindi niya ito ginawa. Ngunit ngayon, para harapin ang mga tatlong mata na higanti ng tatlong mata na lahi, kailangang pumasok si Yehan sa ika-4 na yugto ng sining ng paglikha. Kapag pumasok na siya sa ika-4 na yugto, makakontrol niya ang mas mataas na lihim na pamamaraan ng atake sa kaluluwa. Ikaw na walang alam na batang lalaki, lulunukin kita na ngayon, ano pa ang meron ka? Ang tatlong mata ng tatlong mata na higanti ay lahat napakasama, at ang isang kulay abo na liwanag ay sumiklab mula sa ikatlong mata. Ang lakas ay tumataas hanggang sa langit, sa sandaling iyon, lahat ng nasa loob ng harang ay nakaramdam na ang kanilang mga kaluluwa ay pinigilan. Kabanata 3163. Ang kulay abo na liwanag na ito ay mas nakakatakot kaysa sa puting liwanag kanina. Ang paraan ng atake ng tatlong mata na higanti sa aspeto ng lakas ng kaluluwa ay walang alinlangan na nakakatakot. Agad, ang kulay abo na liwanag na tuwid na tumataas hanggang sa langit ay bumuo ng nakakatakot na mabigat na martilyo, parang martilyo ni Thor, at malakas na bumabagsak sa ulo ni Yehan. Ang suntok na ito ay nakatutok sa kaluluwa ni Yehan. Kung matatamaan, hindi na lamang matutamba, hindi bababa sa magiging tanga. Batang lalaki, maging akong sustansya ng kaluluwa. Ang tatlong mata na higanti ay humigop ng malalim, at ang isang nakakatakot na lakas ng pagsisipsip ay dumating kay Yehan ng husto. Malapit nang mapatay si Yehan. Xiaohan. Ang magagandang mata ni Yeching at Ao Zishuan ay nagulat, at halos gumalaw na sila, ngunit bigla, sumigaw si Yehan, ang nakakatakot na tunog ay umalon, tumagos sa langit, at ang bato ng langit na paglikha na kinokontrol ni Yehan ay gumalaw, diretso na tumakbo patungo sa langit at nagbanggaan sa nakakatakot na kulay abo na mabigat na martilyo. Kapag nagbanggaan ang dalawa, ang lakas na nagmumula ay nagpanginginig ng mga kaluluwa ng lahat. Maaari nitong sirain ang aking martilyo ng kaluluwa. Ang tingin ng tatlong mata na higanti ay malungkot, at ang lakas ng pagsisipsip na sumasaklaw kay Yehan ay naging mas matindi at malupit, batang lalaki, mamatay ka. Mga tatlong mata na tao, subukan mo ang aking galaw, ang palasyo ng mga kaluluwa, ipinagbabawal ang lahat ng mga kaluluwa. Ang palasyo ng mga kaluluwa, ipinagbabawal ang lahat ng mga kaluluwa. Bigla, isang malabo na palasyo ang lumitaw. Ang napakagandang palasyong ito ay may 4 na palapag. Sa tuktok ng malabong palasyo, makikita pa rin ang isang titik na kaluluwa. Sa bawat palapag ng palasyo, parang naririnig ang isang tunog na parang hiyaw ng mga multo at lobo. Ang tunog ay parang hiyaw ng masamang espiritu na nakakulong doon, at ang kaluluwa ay ganap na nakakulong sa palasyo. Sa sandaling ito, ang pintuan sa unang palapag ng palasyo ay bumukas, at mula doon, ang mga kadena na parang nakakaakit at nakamamatay ay kumalat mula doon, lahat ay patungo sa tatlong mata na higanti. Ang layunin ng mga kaidnang ito ay itali ang mga kaluluwa ng tatlong mata na higanti at hulihin sila sa unang palapag ng palasyo. Gusto mong ikulong ang dakilang tatlong mata na lahi, batang lalaki, nagbago ang isip ko, gustong kong durugan ka hanggang sa maging abo, gawing wala ang iyong tatlong kaluluwa at 7 kaluluwa sa mundong ito, at hindi ka na makakakuha ng pagkakataong ma-reincarno. Ang boses ng tatlong mata na higanti ay masama at nakakulong at sinalansan na siya sa loob ng 30,000 taon. Lubos na kinamumuhian niya ang pakiramdam ng pagkakulong. Ngayon ay gustong ikulong ni Yehan ang kanyang kaluluwa, na nagpasigaw sa kanya hanggang sa pinakamataas na antas. Sa isang iglap, sa ikatlong mata ng tatlong mata na higanti, ang mga hibla ng materyal na lakas ng kaluluwa ay naging mga hibla ng lubad, magkakasama sa kawalan, at nagbanggaan sa mga kadena na inilabas mula sa unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa. Siyempre, hindi ito tunay na mga kadena at lubad, kundi materyal na lakas ng kaluluwa. Sa bawat pagbanggaan ng mga lakas ng kaluluwa na ito, ang mundo ay nanginginig, at ang lakas ng kaluluwa na nagmumula ay nagpaparamdam din sa mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi na ang kanilang mga kaluluwa ay nasa gitna ng malalaking alon at maaaring masira anumang oras. Gayunpaman, nakakapagharap si Yehan sa tatlong mata na higanti pansamantala, na nagpapahinga sa maraming tao. Bagamat kinamumuhian ng iba pang tatlong pangunahing lahi si Yehan, sa sandaling ito, natural na ayaw nilang mamatay si Yehan ang susi kung maaari nilang alisin ang tatlong mata na higanti na nasa mundo ng mahigit 30,000 taon. Boom 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 boom. Sa itaas ng kawalan, ang mga kadena at lubad na gawa sa lakas ng kaluluwa ay patuloy na nagbabanggaan. Siyempre, si Yehan ang nakakakuha ng pinakamalakas na epekto sa mga pagtatalong ito. Sa bawat pagbanggaan, nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa, parang ang kanyang kaluluwa ay malapit nang ilabas mula sa kanyang katawan. Batang lalaki, ganap mong pinasigaw ako.
Bigla, ang malalaking kamay ng tatlong mata na higante ay nanginginig, at isang busog at isang palaso ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Parehong gawa sa lakas ng kaluluwa ng tatlong mata na higante ang busog at palaso. Ang higante ay kumuha ng busog at itinaas ang palaso, at bigla na may isang palaso na tumama sa isip ni Yehan. Ang tali ng busog ay nanginginig at umuugong. Ang target ng palasong ito ay ang kaluluwa sa dagat ng kamalayan ni Yehan. Iwasan. Sa isang isip ni Yehan, ang bato ng paglikha ay biglang lumitaw sa harap niya. Boom! Ang palaso ng kaluluwa ay tumama sa bato ng langit na paglikha. Bagamat ang palaso ay na-block, si Yehan na namamahala sa bato ng paglikha ay nasugatan, at ang dugo ay dumudugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Siyempre, hindi ito nangangahulugang hindi malakas ang bato ng paglikha, ngunit mahirap para sa tagapamahala nito na ilabas ang lakas ng bato ng langit na paglikha. Batang lalaki, gustong kong makita kung ilang beses ka makakapag-block. Malamig na umungol ang tatlong mata na higanti, kumuha muli ng busog at nagpakawala ng palaso, ang tali ng busog ay kinuha, at ang palaso ay tumama sa bato ng langit na paglikha sa harap ni Yehan, na direktang nagpanginginig ng bato ng langit na paglikha ng patuloy, at ang mukha ni Yehan ay naging mas maputi, ang malabong palasyo ng mga kaluluwa ay halos mawala sa kawalan na ito. Palasyo ng mga kaluluwa, ang hiyaw ng kaluluwa ng hayop, patayin. Ang maputing mukha ni Yehan ay napakalamig. Sa sandaling ito, ang unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa ay sarado, at ang ikalawang palapag ay dahan-daang bumukas. Mula doon, ang mga nakakatakot na hayop ay tumakbo palabas. Parang mga mabangis na hayop na napakagutom sila at kailangan ng pagkain, lahat sila ay sumisigaw at tumatakbo patungo sa tatlong mata na higanti. Itinuturing ng tatlong mata na higanti ang mga kaluluwa ni Yehan at iba pa bilang pagkain, at ang mga kaluluwa ng hayop na tumatakbo palabas mula sa ikalawang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa sa sandaling ito ay kumakain ng mga kaluluwa ng tatlong mata na higanti. Ang mga kaluluwa ng hayop na ito ay lahat gawa sa lakas ng kaluluwa, daan-daang libo, tumatakbo sa kawalan. Ang mga tanawin na iyon ay napakagulat, parang daan-daang leopardo na tumatakbo ng mabilis at sumisigaw sa kawalan, at ang mga henyo ng lahat ng lahi na nakakita ng tanawin na ito ay nalula. Ang uri ng paraan ng atake sa kaluluwa na ito ay nagpapalawak ng paningin. Kabanata 3164. At ito ang lakas ng Good Fortune Dew. Ang emperador ng langit na paglikha ay kakaiba. Nang lumikha siya ng Good Fortune Dew na ito, sumunod siya sa ganap na naiibang landas ng martial arts. Baka walang sino man sa nakaraan ang naglakad sa landas na ito. Ang mga mata ng unang emperador at ng iba pa ay unti-unting naging medyo malungkot. Ang nakakatakot na paraan ng atake ni Yehan sa kaluluwa ay nagulat sa kanila lahat. Kapag sila ay nagharap sa hinaharap, tiyak na dapat nilang bantayan ang paraan ng atake sa kaluluwa ng kalaban. Siyempre, ang unang emperador at ang iba pa ay talagang gustong parehong masaktan o kahit na magkasama na mamatay sina Yehan at ang tatlong mata na higanti. Sa paraang ito, nalulutas hindi lamang ang kasalukuyang krisis, kundi pati na rin si Yehan, ang nakakatakot na kalaban. Libo-libong kaluluwa ng hayop ang sumisigaw sa kawalan, at lahat sila ay sumugod sa tatlong mata na higanti parang mabangis na hayop, galit na kumakagat at kinakain ang lakas ng kaluluwa ng kalaban, na nagpapahiyaw sa tatlong mata na higanti ng paulit-ulit. Kapag siyang sumisira ng isang kaluluwa ng hayop, mas maraming kaluluwa ng hayop ang sumusugod sa kanya. Ang sakit na dulot ng pagkagat at pagsisipsip ng kaluluwa ay ginagawa siyang isang matandang halimaw na nasisiyahan sa pagkain ng mga kaluluwa ng iba na hindi kayang tiisin. Ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa ay unti-unting humihina. Nakita ito, si Yehan na kinokontrol ang kaluluwa ng hayop, na ang mukha ay napakamalabo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Orihinal na, gustong ikulong ni Yehan ang kaluluwa ng tatlong mata na higanti sa unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa. Sa hinaharap, matututunan niya mula sa kanya ang maraming kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit ang paraan ng atake sa unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa ay hindi talaga kayang harapin ang tatlong mata na higanti. Kaya, kinailangan ni Yehan na buksan ang ikalawang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa, at gamitin ang paraang ito ng kaluluwa ng hayop para harapin ang tatlong mata na higanti. Ang unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa ay makakapagkulong ng libu-libong kaluluwa. Ang uri ng pagkakakulong na ito ay tunay na pagkakakulong. Walang pahintulot ni Yehan, ang anumang kaluluwa na nakakulong doon ay hindi makakatakas, at kailangan nilang tiisin ang apoy ng kaluluwa na nagbabaga buong araw. Ito na ang oras, gumalaw na. Nagsalita si Yehan. Ang mahinang lalaki ay parang gumagamit ng kanyang huling lakas para harapin ang tatlong mata na higanti gamit ang kanyang lakas ng kaluluwa. Ang naubos na lakas ng kaluluwa ni Yehan ay nasa sobrang pasok na.
Nakita ito, sa mundong ito, ang walang katapusang atake ay lahat na sumiklab, parang libu-libong espada na inilalabas sa mundong ito, lahat ay bumababa patungo sa tatlong mata na higanti na pinipigilan ng kaluluwa ng hayop. Sa sandaling ito, ang tatlong mata na higanti ay pinipigilan ng kaluluwa ng hayop, kaya hindi niya talaga magamit ang kanyang lakas ng kaluluwa para harapin ang iba pang tao. Walang suporta ng lakas ng kaluluwa, walang ganitong tulong, ang tatlong mata na higanti ay halos hindi kayang harapin ang nakakatakot na pagsalakay ng grupo. Ang mga pagsalakay ng grupo ay bumabagsak, at ang tatlong mata na higanti ay unang beses na nagpakita ng takot. Siya ay isang nakakatakot na tauhan noong 30,000 taon na ang nakalilipas, na gumala sa mundo, ngunit ngayon ay mamamatay sa kamay ng mga batang langgam na ito. Gayunpaman, kahit na ang nakakatakot na tauhan noong 30,000 taon na ang nakalilipas ay mamamatay pa rin ngayon. Matapos ang nakakatakot na alon na sumiklab sa pagitan ng langit at lupa, ang katawan ng tatlong mata na higanti ay matagal nang nawala na parang bula, winasak hanggang sa wala na, at ang harang na sumasaklaw sa lahat ay natural na nawala rin. Gayunpaman, kaagad matapos mapatay ang tatlong mata na higanti, ang mga batang may-ari ng lahat ng lahi sa mundong ito ay unti-unting nawawala rin sa mundong ito, kahit na ang lahing tao ay nawawala. 26 na milyong singsing ng buhay. Nakatayo si Yehan sa kawalan, tinitingnan ang mga batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi na unti-unting nawawala sa kawalan, ang kanyang mahinang at pagod na mukha ay may kaunting pagkataka rin. Ang pagpatay sa tatlong mata na higanti ay nagbigay sa kanya ng gantimpala ng singsing ng buhay. Ang singsing ng buhay ni Yehan ay orihinal na mahigit 14 na milyong, ngunit matapos patayin si Chu Tianpeng ng Protoss kanina, ang mga puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay tumaas sa mahigit 18 milyong, at sa sandaling ito, matapos patayin ang tatlong mata na higanti, ang singsing ng buhay ni Yehan ay umabot sa nakakatakot na 26 na milyong puntos ng singsing ng buhay. Bukod pa rito, hindi lamang ang singsing ng buhay ni Yehan ang nag-improve, kundi lahat ng batang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi na lumahok sa pagpatay sa tatlong mata na higanti ay nakatanggap ng iba't ibang gantimpala ng singsing ng buhay, na nagpahintulot sa kanila na magtagumpay na umabot sa 20 milyong singsing ng buhay, at makuha ang kwalipikasyon na pumasok sa ikatlong rehiyon. Nang pumasok siya sa lungsod ng kapalaran, alam ni Yehan na bukod sa pagpatay ng tao at pagnanakaw ng mga singsing ng buhay ng iba, maaari rin siyang kumuha ng mga gawain sa altar ng kapalaran at makakuha ng mga gantimpala para mapabuti ang kanyang singsing ng buhay. Bukod sa dalawang paraang ito, mayroon din namang kayamanan ng singsing ng buhay sa lungsod ng kapalaran na kapag nakuha, maaari rin itong mapabuti ang singsing ng buhay. Sa sandaling ito, ang tatlong mata na higanti ay walang alinlangan na kabilang sa kategoryang ito. Kapag siya ay pinatay, makakakuha ng mayamang singsing ng buhay. Ang singsing ng buhay na nakuha sa pagpatay sa tatlong mata na higanti ay napakalakas, at isang nakakagulat na bilang. Sa huli, may daan-daang tao rito, at kung lahat sila ay makakapasok sa ikatlong rehiyon, makikita kung gaano kataas ang mga puntos ng singsing ng buhay na makukuha sa pagpatay sa tatlong mata na higanti. Mabilis, nang lumitaw ang ikatlong dilaw na hugis buwan na singsing ng buhay sa pagitan ng mga kilay ni Yehan, ang kanyang figure ay dahan-daang nawala sa mundong ito at pumasok sa ikatlong rehiyon. Kung nais mong pumasok sa ikatlong rehiyon, kailangang ang iyong sariling mga puntos ng singsing ng buhay ay umabot sa hangganan na 20 milyong. Ang 26 na milyong puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay sobra na sa pamantayan. Gayunpaman, matapos pumasok sa ikatlong rehiyon, ang bilang ng mga puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay bababa sa 20 milyong. Ang dagdag na 6 na milyong singsing ng buhay ay diretso na ibabawas. Ang ikatlong dilaw na singsing ng buhay, tanging ang mga singsing ng buhay na nakuha sa ikatlong rehiyon ang maaaring i-upgrade. Ang mga singsing ng buhay na nakuha sa ibang rehiyon ay hindi maaaring kunin ng iba, at hindi rin maaaring ipagsama. Ito ang parehong batas tulad ng unang rehiyon at ikalawang rehiyon. Matapos nawala sa ikalawang rehiyon, natural na lumitaw si Yehan sa ikatlong rehiyon. Ang rehiyong ito ay magiging kakaibang rehiyon para sa lahat ng papasok dito. Ikatlong rehiyon. Tumingin si Yehan pataas sa asul na langit, nagtataka kung nasaan na sina Ye Qing at Ao Zishuan ngayon. Sa oras na ito, kaagad matapos lumitaw si Yehan sa ikatlong rehiyon, ang kanyang kalahating katawan na orihinal na nagpunta para hulihin si Li Jiuya ay lumitaw din sa ikatlong rehiyon. Ginoo. Nakatayo kasama si Yehan sa kawalan, tumango si Yehan at tinawag siya papasok sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Si Li Jiuya, ang malaking kaaway sa buhay at kamatayan, sa pagkakataong ito ay nakatakas pa rin. Ang kalahating katawan ay nagpunta para hulihin si Li Jiuya. Alam ni Yehan mismo nang malinaw kung ano ang nangyari sa daan.
Mula nang mahulog si Li Jiuya mula sa altar sa China at nagtago sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa loob ng ilang taon, naging napakasamang at mapanlikha siya ng paraan. Marami siyang paraan para iligtas ang kanyang buhay. Kahit na ang kalahating katawan ay nagpunta para hulihin si Li Jiuya, hindi ito nakahabol sa kanya. Sa halip matapos pumasok si Yehan sa ikatlong rehiyon, ang kalahating katawan ay hila papasok sa ikatlong rehiyon habang patuloy na naghahabol kay Li Jiuya. Kabanata 3165. Siyempre, hindi inakala ni Yehan na kapag pumasok siya, ang kanyang kalahating katawan ay susunod din sa kanya. Marahil, ang mga batas ng mundo sa lungsod ng kapalaran ay hindi nagpapahintulot sa ganitong uri ng pandaraya. Ito ay isang patas na larangan ng digmaan at isang patas na pagkakataon para sa lahat. Siyempre, walang ganitong bagay na patas na kompetisyon. Ang batas ng mabangis na kagubatan ay pa rin ang parehong batas ng kaligtasan dito. Sino mang may pinakamalaking kamao ay makakakuha ng mas marami. Li Jiuya, ang lungsod ng kapalaran ay magiging iyong libingan, at tiyak kung papatayin ka. Kinagat ni Yehan ang kanyang ngipin ng may puot. Mula nang lumitaw ang taong ito, kailangan niyang patayin siya. Ang kalaban ay hindi lamang may malalim na puot sa kanya, kundi alam din nito ang marami sa kanyang mga lihim na hindi alam ng iba. Tanging sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ay mapanatili na hindi alam ang mga lihim na ito, at tanging sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ay makakakuha siya ng katarungan. Batang lalaki, bakit kasing bilis mong gustong patayin ang tao? Hindi ba't ang aking banal na lahi ng hayop ay inapirin ng mga aso sa Huaxia noon? Ngunit naramdaman mo ba ang pagkakaiba kapag nakipaglaban ka sa tatlong mata na higanti? Sinabi ni Suzuko kay Yehan. Narinig ito, nag-isip si Yehan ng ilang sandali at nagsabi, ang tatlong mata na higanti ay una ko lang nakita sa buhay ko, at ang kanyang espesyalidad ay nasa lakas ng kaluluwa. Ang kanyang lakas ng kaluluwa ay napakalakas. Kung hindi siya nasa yugto ng paggising, kahit na ako ay pumasok na sa ika-4 na yugto ng Good Fortune Judgment ay hindi ko pa rin siya mapipigilan. Ngunit kahit na ang mga nag-aaral na dalubhasa sa lakas ng kaluluwa sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay makakapagkontrol ng mga batas, hindi ako nakaramdam ng anumang alon ng lakas ng mga batas sa tatlong mata na higanti na ito. Ito ay una kong nakita. Sinabi ni Suzuko, tama iyan, ang mga batas ng mundo ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, sa ibaba ng emperador ng langit, tanging sa pamamagitan ng paghawak ng mga batas ay maaaring gumawa ng walang katapusang pag-unlad, kung hindi ay mananatili ka na lamang sa larangan ng kawalang katapusan habang buhay. Ang lakas ng tatlong mata na higanti na ito ay walang alinlangan na lumampas sa larangan ng walang kamatayan. Bagamat ang kanyang lakas ay nasa yugto ng paggising, umabot na ito ng nakakatakot na antas para sa iyo, ngunit wala siyang kontrol sa batas, ngunit mayroon siyang napakalakas na lakas. Marahil, ang pinagmulan ng tatlong mata na lahi na ito ay hindi simple. Matandang lalaki, may hinala ka ba ng isang bagay? Nagtatanong si Yehan ng may kuryosidad. Narinig ito, bulong ni Suzuko, ang tatlong mata na higanti ay malinaw na pinigilan at sinal-ansan ng isang nakakatakot na makapangyarihang tao. Hindi siya maaaring patayin, kundi tanging sinal-ansan lamang. Ito ay nagpapakita na ang lakas ng tatlong mata na higanti noong 30,000 taon na ang nakalilipas ay mas malakas na kaysa sa makapangyarihang tao na nagsalansan sa kanya, at sinabi niya na ang pagkawala ng nakaraang panahon ay may kinalaman sa kanila. Baka ang pahayag na ito ay hindi walang batayan, at ang kanyang lakas sa pag-aaral ay hindi tumutugma sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Pinaghihinalaan kong siya ay katulad mo. Katulad ko. Nagulat si Yehan, paano siya magiging katulad niya? Sinabi ni Suzuko, ikaw na batang lalaki, huwag mong kalimutan na bagamat ikaw ay isang lahing tao, hindi ka talaga mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ibig mong sabihin, ang mga tatlong mata na higanti ay mula rin sa ibang mundo. Medyo nagulat si Yehan. Humikbi si Suzuko at nagsabi, hindi imposible. Hindi ako makakahanap ng anumang tala tungkol sa tatlong mata na lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang kanilang pinagmulan ay napakalihim, at napapaisip ka na baka hindi sila mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. At dahil mayroong teknolohikal na mundo kung saan ikaw ay naroroon, maaaring mayroong iba pang hindi alam na mundo na hindi natin alam. Narinig ito, napatigil si Yehan. Ang hinala ni Suzuko ay talagang matapang, ngunit hindi ito walang katwiran, kung hindi ay talagang mahihirapang makahanap ng makatwirang paliwanag. Gayunpaman, kung mayroong iba pang hindi alam na mundo, paano pumunta ang mga tatlong mata na tao sa kontinente ng mga Diyos at demonyo? Ano ang kinalaman ng pagkawala ng nakaraang panahon sa kanila? Anong malaking kaganapan ang nangyari noong huling panahon? Hanggang sa hindi ako makakahanap ng anumang pahiwatig sa kontinente ng mga Diyos at demonyo.
Naisip ang tatlong mata na higanti na nakakulong at sinal-ansan sa loob ng 30,000 taon, maraming katanungan ang lumitaw sa puso ni Yehan sa isang sandali. Ang hindi alam na lahing ito ay talagang napakalihim at malakas. Orihinal na, gustong ikulong ni Yehan ang kaluluwa ng tatlong mata na higanti sa unang palapag ng palasyo ng mga kaluluwa. Sa huli, magkakaroon siya ng oras na kunin ang mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya, lalo na tungkol sa huling panahon. Ngunit ang lakas ng kaluluwa ng tatlong mata na higanti ay napakalakas. Kahit na si Yehan ay pumasok na sa ikaapat na yugto ng Good Fortune Art at nakakuha ng mas mataas na paraan ng atake sa kaluluwa, hindi pa rin niya maikukulong ang kaluluwa ng kalaban, kaya kailangan niyang sirain ito sa huli. Ang tatlong mata na higanti, ang espada ng Diyos na Emperador, ang pinakamataas na sundalo na si Kang Yu. Naisip ang sinaunang larangan ng digmaan sa pader ng langit sa ikalawang rehiyon na nasa mundo ng walang katapusan, kung saan namatay ang mga makapangyarihang tao, ang mga dayuhan na sinal-ansan, at ang nakakatakot na sandata ng demonyo. Ang mga isip ni Yehan ay medyo nagulo sa isang sandali. Ang espada ng Diyos na Emperador sa bibig ng mga tatlong mata na higanti ay tiyak na ang walang kapantay na makapangyarihang tao na minsang nagsalansan sa kanya, at si Kang Yu, ang pinakamataas na sundalo, ay kanya, at sa huli ay kinuha ng unang emperador. Ito ay kanyang pagkakataon, kahit na lumaban si Yehan para sa ito, hindi niya ito makukuha. Umaasa akong hindi ako makakatagpo ng nakakatakot na matandang halimaw tulad ng tatlong mata na higanti mamaya, kung hindi ay talagang magiging problema ito. Malalim na huminga si Yehan, pumili ng direksyon at lumipad palayo. Sa pagharap sa tatlong mata na higanti, ang sariling lakas ng kaluluwa ni Yehan ay naubos ng marami, at ngayon ay kailangan niyang makahanap ng lihim na lugar para ibalik ang naubos na lakas ng kaluluwa. Bagamat bihira na ang mga pangunahing lahi sa ikalawang rehiyon ay magkasamang nakipaglaban sa tatlong mata na higanti, sila pa rin ay kalaban dito. Sa susunod na pagkikita nila, maglalabanan sila muli. Kaya, ang malakas na lakas ay ang paraan para iligtas ang buhay dito, at ito rin ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng pagkakataon. Ikalawang kapatid, ang lakas ni Yehan ay lalong lumalakas. Kung patuloy ito, magiging napakasama ito para sa ating malaking digmaang araw. Naisip ang hindi matatalo na lakas na ipinakita ni Yehan sa ikalawang rehiyon, ang mga mata ng ikatlong prinsipe na si Chuhei ay may nakakatakot na malabo na hitsura. Madaling natalo ni Yehan si Yu Honghuang, at nakipaglaban sa higanti ng tatlong mata na lahi sa pader ng langit. Sa laban na iyon, ang lakas ng kalaban ay umabot na sa antas na kahit na ang mga walang kapantay na tao ay natatakot. Kapag lumaki siya sa hinaharap, paano magkakaroon ng mabuting buhay ang malaking digmaang araw na nakasakit kay Yehan? Bakit ka kinakabahan? Malambot na nagsabi ng ikalawang prinsipe na si Chu Tiangang. Ngayon ay mayroon akong suporta mula sa Akademya ng Demonyo, at kahit na ang lahi ng demonyo. Kahit na ang hinaharap ni Yehan ay talagang nakakatakot, makakayanan ba niyang hamanin ang buong lahi ng demonyo ng mag-isa? Kapag ako ay umupo sa trono ng malaking digmaang araw sa hinaharap, hindi niya hahayaang sirain ng si Yehan ang malaking digmaang araw, at tiyak kong tinitiyak na magtatagal ito magpakailanman. Narinig ito, bagamat ngumiti at tumango ang ikatlong prinsipe na si Chuhi, ngunit ang kanyang mga mata ay may mabilis na masamang hitsura. Paano hindi maiintindihan ni Chuhi ang ibig sabihin ng mga salita ni Chu Tiangang? Tanging si Chu Tiangang ang maaaring umupo sa kinabukasan na pwesto ng emperador ng dinastiya. Kung walang si Chu Tiangang sa malaking digmaang araw, walang ugnayan sa Akademya ng Demonyo o kahit na sa lahi ng demonyo. Natural na darating si Yehan para sirain ang malaking digmaang araw. Bagamat ang ibang mga prinsipe ay hindi nagsalita, matapos pumasok sa lungsod ng kapalaran, lahat sila ay pinamumunuan ni Chu Tiangang, na ginawa siyang pinakamagaling na henyo ng Akademya ng Demonyo, na nakasandal sa malaking puno. Ang sinabi ng ikalawang kapatid ay napakatama. Ngayon ay puno ng walang katapusan na pagkakataon ng lungsod ng kapalaran na ito. Maaaring ang ikalawang kapatid ay maswerteng makakuha ng pamana ng isang sinaunang emperador ng langit. Sa oras na iyon, kahit naharapin niya si Yehan, hindi siya matatakot. Kahit na si Chu Hui ay hindi katapat ng ikalawang kapatid. Nagsalita ang ikaapat na prinsipe na si Chu Feng nang may pagsusumamo. Kabanata 3166. Itinaas ni Chu Tiangang ang kanyang ulo ng may pagmamataas at nagkomento. Bagamat talagang nakakatakot si Yehan ngayon, kung magkakaroon ng laban ng isa laban sa isa, takot akong tanging ang unang emperador na may pinakamataas na sandata ng demonyo ang may karapatan na harapin siya. Ngunit kapag ang lakas ni Yehan ay napakalakas at talagang pinigilan niya ang lahat, takot akong ang ilang iba pang walang kapantay na tao ay magkakasama na harapin siya. Kapag nangyari ito, hindi pa rin alam kung makakaligtas si Yehan.
Bukod pa rito, bagamat ako, si Chu Tiangang, ay hindi kalaban ni Yehan, hindi rin ako matatakot sa kanya. Talaga ba? Bigla, habang si Chu Tiangang ay namumuno sa mga malalaking prinsipe ng malaking digmaang araw na nag-uusap, biglang may tumawag na may tawa mula sa harap nila, at pagkatapos, isang figure ang pumasok sa paningin ni na Chu Tiangang at iba pa. Yehan. Ang ikaapat na prinsipe na si Chu Feng ay huminga ng malalim. Kakakausap lang nila tungkol kay Yehan, ngunit hindi nila inakala na lalabas agad ang kalaban. Sinabi ni Chu Tiangang na hindi siya matatakot kay Yehan, ngunit paano talagang hindi matatakot? Kapag harapin si Yehan, walang sinumang hindi makakaramdam ng presyon. Ang ikatlong prinsipe na si Chu Hei ay nagmumura ng tahimik, ang kanyang mukha ay napakasama. Sino pa ang maaaring makita nila kundi ang masamang bituin na ito? Parang tadhana na tayong magkita. Pagkatapos pumasok sa ikalawang rehiyon, kayo ang unang nakita ko. Ngumiti si Yehan. Katatapos lang niyang ibalik ang kanyang nasugatang lakas ng kaluluwa, at orihinal na nais niyang pumunta sa pinakamalapit na altar ng kapalaran, ngunit nakita niya ang mga prinsipe ng malaking digmaang araw. Yehan? Hindi mo gustong isama ang lungsod ng kapalaran sa mga alitan sa labas, hindi ba? Malungkot na nagsabi si Chu Tiangang. Narinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, sa totoo lang, talagang hindi ako interesadong gumawa ng kahit anong bagay sa inyo. Narinig ito, nakahinga ng maluwag sina Chu Tiangang at iba pa, ngunit galit din sila sa loob. Malinaw na binababaan ni Yehan ang tingin sa kanila. Gayunpaman, may pinanggikuan akong tao sa labas na tutulungan ko siyang patayin ang ilang tao, kaya kailangan ninyong ituring na kayo ay malas. Iwinagayway ni Yehan ang kanyang ulo, ang tatak ng batas ng yelo sa kanyang dantian ay nagsama sa tatak ng batas ng tubig, at ang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ng tubig ay umalon, na nagpahiya agad kay Chu Tiangang at iba pa. Gayunpaman, ang atake ni Yehan ay hindi magbibigay sa kanila ng pagkakataong tumakas. Sa huli, ang mga prinsipe kabilang si Chu Tiangang ay lahat na pinatay ni Yehan. Ngayong pananggikuanan niya si Chu Wei, natural na hindi problema kay Yehan na tulungan siyang alisin ang mga hadlang na ito. Ngunit matapos patayin sina Chu Tiangang at iba pa, ang sariling mga puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay hindi tumaas ng marami. Ang mga taong bagong pumasok lamang sa ikatlong rehiyon, ang pinagsamang mga puntos ng singsing ng buhay ng ilang tao ay tumaas sa kanya ng mahigit 1.8 milyong, na umabot sa 21.8 milyong puntos ng singsing ng buhay. Kung may sisihin ka, sisihin mo na lamang na miyembro kayo ng imperial na pamilya ng malaking digmaang araw. Hindi tumigil si Yehan, at dumating sa pinakamalapit na altar ng kapalaran pagkatapos ng ilang sandali. Sa bawat pagpasok niya sa isang rehiyon, ang unang bagay na gagawin ni Yehan ay alamin ang lokasyong geographical ng rehiyong iyon. Mayroon siyang mapa, kaya mayroon siyang tumpak na direksyon, para hindi siya mawawala parang manok na walang ulo. Gayunpaman, nang dumating si Yehan sa altar ng kapalaran, agad siyang naakit ng isang gawain sa listahan ng mga gawain na nagpahintulot sa kanya. Patayin ng masamang lahi na si Yehan, 50 milyong singsing ng buhay. Nakita ang gawain na ito, nagulat si Yehan. Bakit siya ang nasa listahan ng mga gawain? Ito ba ay mga batas ng lungsod ng kapalaran? O may iba pang salik? Ano ang nangyari? Ang mga mata ni Yehan ay unti-unting naging malalim. Tumingin sa buong listahan ng mga gawain, ang gawain na patayin si Yehan ay may pinakamataas na halaga ng gantimpala, kabuuan na 50 milyong singsing ng buhay, at ang pinakamataas na gantimpala ng iba pang mga gawain ay mahigit 20 milyong lamang, isang napakadelikadong gawain pa rin. Sa paghahambing, bagamat ang gawain na patayin si Yehan ay napakadelikado, ang gawain na ito ay 200 sa kahulugan, isang gawain ng koponan, ngunit din isang independenteng gawain. Walang batas na nagsasabing tanging isang tao lamang ang maaaring patayin si Yehan, maaari rin itong gawin ng isang tao ng mag-isa. Sa paraang ito, maraming tao ang maaaring atakehin si Yehan. Kapag siya ay pinatay, ang isang koponan ay makakakuha ng 50 milyong gantimpala ng singsing ng buhay. Siyempre, kung ang isang tao ang pumatay kay Yehan, makakakuha siya ng lahat ng 50 milyong gantimpala ng singsing ng buhay. Ang galaw na ito ay ganap na inilalagay si Yehan sa mapanganib na lugar, ngunit walang ideya si Yehan kung bakit siya ay nasa listahan ng mga gawain, at ang halaga ng gantimpala para sa pagpatay sa kanya ay napakataas at nakakatakot. Nang siya ay nasa unang rehiyon, nakita ni Yehan si Yu Honghuang sa listahan ng mga gawain, ngunit ang halaga ng gantimpala para sa pagpatay kay Yu Honghuang ay ilang milyong lamang, na malayo sa 50 milyong gantimpala ng singsing ng buhay. 50 milyong, kung ang isang koponan ng 2 o 3 tao ay pumatay kay Yehan, ang bawat isa ay makakakuha ng mahigit 10 milyong, malapit sa 20 milyong singsing ng buhay.
Kung ang isang tao ang pumatay kay Yehan, makakakuha siya ng buong 50 milyong singsing ng buhay, at malamang na makapasok agad sa ikawalong rehiyon. Ang tukso na ito ay malaki para sa lahat. Sa bawat rehiyon ng lungsod ng Kapalaran, kung ang mga singsing ng buhay na nakuha sa isang pagkakataon ay lumampas sa ilang rehiyon, ang pinakamataas na mga puntos ng singsing ng buhay ay gagamitin bilang hangganan para pumasok sa kaukulang rehiyon. Parang si Yehan ngayon, ang kanyang kasalukuyang singsing ng buhay ay mahigit 21 milyong lamang. Kung makakumpleto siya ng isang gawain na may gantimpala na 20 milyong singsing ng buhay, makakapasok agad siya sa ikalimang rehiyon. Kung makakumpleto siya ng isang gawain na may gantimpala na 30 milyong singsing ng buhay, makakapasok siya sa ika-6 na rehiyon, at kung makakumpleto siya ng isang gawain na may gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay, makakapasok siya diretso sa ika-8 rehiyon. Agad, dumating si Yehan sa harap ng rebulto ng may malalim na mukha, at malalim na nagsabi, gusto kong malaman kung paano pumasok ang gawain na patayin ang lahi na si Yehan, sa listahan ng mga gawain. Bakit ang halaga ng gantimpala ng gawain na ito ay kasing taas ng 50 milyong singsing ng buhay? Kabanata 3167. Malambot na nagsalita ang rebulto, wala kang karapatan na magtanong tungkol sa tanong na ito. Bakit, hindi ba't anumang transaksyon ay pinapayagan sa altar ng kapalaran? Basta bayaran mo ang kaukulang singsing ng buhay. Nagsalita si Yehan ng may malungkot na mukha. Gayunpaman, hindi tumugon ang rebulto at ganap na naging tahimik. Nakita ito, lalong naging masama ang mukha ni Yehan. Naiisip niya na kung sino mang pumasok sa ikatlong rehiyon ang malalaman ang gawain na ito, tiyak na ituturing nila siyang matabang tupa. Sa ilalim ng tukso ng malaking benepisyo, kahit na malakas si Yehan, hindi nila tatalikuran ito, at kahit na ang mga henyo ng lahing tao ay maluluko ng gawain na ito. Kapag dumating ang oras na iyon, ang kahirapan na haharapin ni Yehan ay malaki. Kung nais kong kanselahin ang gawain na ito, posible ba? Patuloy na nagtanong si Yehan. Oo, ngunit ang iyong kasalukuyang mga puntos ng singsing ng buhay ay hindi sapat para bayaran, kailangan mo ng parehong 50 milyong singsing ng buhay. Malambot na nagsalita ang rebulto, matapos sagutin ang tanong ni Yehan, ang kanyang sariling singsing ng buhay ay binawasan ng 10,000. Medyo nawalan ng pag-asa si Yehan. Kailangan ng 50 milyong singsing ng buhay para kanselahin ang gawain na ito. Wala nang kailangang isipin pa, ang kasalukuyang mga puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay mahigit 21 milyong lamang, at malayo pa siya sa 50 milyong singsing ng buhay. Agad pagkatapos, nakipagtransaksyon si Yehan ng mapa ng ikatlong rehiyon sa pamamagitan ng altar ng kapalaran at umalis. Sa ngayon, walang plano si Yehan na hanapin sina Yeching at iba pa. Kapag nalaman nila na may malaking gantimpala para sa pagpatay kay Yehan, magiging napakalubha ang panganib na sumunod sa kanya, kaya natural na hindi hahayaan ni Yehan na madamay sina Yeching at iba pa. Gayunpaman, matapos umalis sa altar ng kapalaran, nagsuot na si Yehan ng bagong mukha. Sa paraang ito, hanggang sa hindi ibinubunyag ni Yehan ang iba't ibang kasanayan sa lakas na kanyang pinag-aralan, mahihirapang malaman ng sinuman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi ko inakala na may ganitong kakaibang gawain. Parang magiging napakahirap ng kanyang buhay sa ikatlong rehiyon. Sa isang inabandunang palasyo sa ikatlong rehiyon, nalaman din ng unang emperador na si Yehan ay nasa listahan ng mga gawain at may gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay, napakalakas ang tukso nito sa kanya. Kung ang isang tao ay makakakuha ng 50 milyong singsing ng buhay, makakapasok agad siya sa ika-8 rehiyon. Ang tukso na ito ay napakalaki. Tiyak na may pipili na magsakripisyo at atakehin siya. Malamig na ngumiti ang unang general. Ang pagiging malakas ni Yehan ay isang bagay na ayaw nila lahat. Kung maaari nilang patayin ang kalaban, makakakuha rin sila ng gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay, talagang magandang bagay na dalawang bagay ang nagagawa sa isang pagkakataon. Gayunpaman, batay sa aking nalalaman sa kanya, kung alam niya na siya ay nasa listahan ng mga gawain ngayon, tiyak na nagbago na siya ng mukha at gumagala sa isang lugar sa ikatlong rehiyon. May liwanag na kumislap sa mga mata ng unang emperador at nagsalita, gayunpaman, maaaring maling akala niya na matalino siya ngayon. Punta tayo sa altar ng kapalaran, sa tingin ko ay mahahanap natin ang taong ito. Sa parehong oras, nalaman din ni Wang Chui ng lahi ng demonyo na si Yehan ay nasa listahan ng mga gawain. Matapos malaman ito, agad na iniulat ng batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo kay Wang Chui. Kakaiba, parang naging paborito na ang taong ito. Maraming tao ang gustong kumuha ng pira. Ngunit bakit siya ay nasa listahan ng mga gawain, at ang gantimpala ng singsing ng buhay ay napakalakas? May liwanag na kumislap sa mga mata ni Wang Chui, iniisip ang mga benepisyo at kahihinatnan ng pag-atake kay Yehan. Juzi,
Ito ay magandang pagkakataon. Sa tingin ko hindi lamang ang ating lahi ng demonyo ang maluluko, kundi pati na rin ang lahi ng Diyos at lahi ng halimaw. Takot akong kahit na ang kanilang kapwa-lahi at lahi ng tao ay magiging maingat. Ang taong ito ay naging target ng lahat ngayon. Kung susunod tayo sa likod, maaari tayong makakuha ng malaking benepisyo at makahanap ng pagkakataong alisin ang panganib na ito. Malungkot na nagsalita si Chen Zihao Tianwang habang ang kanyang katawan ay puno ng lakas ng demonyo. Hindi, bantayan muna ang lahi ng tao. Tanging sa pamamagitan ng pagbantay sa lahi ng tao ng husto ay makakakuha tayo ng tunay na pagkakataon na wakasan ito. Malambot na ngumiti si Wang Chuyi. Kung walang malaking benepisyo, hindi siya handang pukawin si Yehan, isang malakas na kalaban, sa ngayon. Ngunit ngayon ay hindi lamang malaki ang benepisyo, kundi isa rin itong gintong pagkakataon. Para harapin si Yehan, gumawa na si Wang Chuyi ng desisyon sa kanyang puso. Ang harapang laban kay Yehan, isang nakakatakot na batang lalaki, ay magiging pagpatay ng 1,000 kaaway at pinsala sa sarili ng 800. Ang tanging paraan ay hanapin ang ibang paraan. Juzi, ano ang ibig mong sabihin? Medyo nalilito ang batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo na tumingin sa kanya. Hehe, hampasin ang ahas sa 7 pulgada. Ang kailangan kong gawin ay hawakan ang kanyang kahinaan. May nakakatakot na liwanag na kumislap sa nakangiting mukha ni Wang Chuyi. Ang pinuno ng lahi ng demonyo ay ipinapakita ang kanyang masama at walang awa na bahagi ngayon. Halos sa bawat pagpasok ng altar ng kapalaran sa isang rehiyon, maraming nag-aaral ang una ng pumupunta rito. Kaya, ang kapansin-pansing gawain na may gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay ni Yehan ay unti-unting kumalat sa 3 rehiyon na ito. Hindi lamang ang mga Diyos at demonyo ang maluluko ng gawain na ito at nagsimula ng kumilos, kundi pati na rin ang mga pinuno ng mga halimaw. Ang taong ito ay talagang naging ganito. Tingnan natin kung paano ka makakalusot ngayon. Huwag mong sabihin na ang ating lahi ng halimaw, lahi ng demonyo, at lahi ng Diyos ay maluluko ng gawain na ito. Kahit na ang lahi ng tao ay hindi makakapaglaban sa tukso na ito. Sa 3 rehiyon, naging target na siya ng lahat. Ngumisi si Prinsipe Baxia. May gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay, at ang target ng pagpatay na ito ay si Yehan, ang kanyang matinding kaaway. Paano niya ipapalagay ang magandang pagkakataong ito? Kapatid, sa aking paningin, maraming tao na ang kumikilos. Kung nais nating patayin si Yehan at makakuha ng malaking gantimpala ng singsing ng buhay na ito, kailangan nating gumawa ng paraan. Si Wang Chuyi ng lahi ng demonyo ay parang hindi nakakapinsala sa tao, ngunit sa totoo ay mas masama at mapanlikha ng paraan kaysa sa lahat. Para harapin si Yehan, tiyak na mayroon siyang magandang plano, at ang unang emperador ng lahi ng Diyos ay napakalakas, at maraming batang makapangyarihang tao ng lahi ng Diyos ang sumusunod sa kanya. Kapag harapin si Yehan, tiyak na sila ang may pinakamalaking kalamangan. At ang ating lahi ng halimaw ay medyo mahina, kaya kapag harapin si Yehan, hindi tayo dapat maglaro sa unahan. Ang manok na hinihuli ng tipaklong at ang ibon na nasa likod ay mas kapaki-pakinabang para sa ating lahi ng halimaw. Sa aspeto ng estratehiya, talagang napakahusay si Prinsipe Habo. Mayroon siyang malinaw na pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon, at ang taong ito ay napakagaling sa pagprotekta sa sarili. Maraming prinsipe ng lahi ng halimaw ang namatay sa laban, ngunit siya, ang pinakamahinang 10 prinsipe, ay buhay pa rin at malusog. Malamig na umungol si Baxia at nagsalita, kahit na hindi para sa gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay, hindi ko ipapalagay ang magandang pagkakataong alisin si Yehan. Ngunit tama ang sinabi ng 10 kapatid, hindi madaling patayin si Yehan. Sino mang maglalakad sa unahan ay tiyak na haharapin ang galit ni Yehan. Sa kasong ito, tumutok tayo sa lahi ng Diyos. Sila ang pinakamalakas. Hayaan silang makipaglaban muna kay Yehan. Tayo na lang ang dagang na huling atake. Lahi ng tao, ang lahi ng tao na pumasok sa 3 rehiyon ngayon ay nasa pinakawalang tatag na estado ng isip. Ang mga henyo ng lahi ng tao ay natural na alam ang malaking gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay sa listahan ng mga gawain, ngunit ang target ay si Yehan, ang pinuno na nagtatag ng kanilang pwesto sa lungsod ng kapalaran, naging dahilan ito ng pagkatakot ng karamihan ng mga tao sa lahi ng tao. Kabanata 3168. Ginoo, ano ang sa tingin mo ang nangyayari dito? Bakit si Yehan ay nasa listahan ng mga gawain? At ang gantimpalang gawain na ito ay napakalakas. Matapos pumasok sa 3 rehiyon, agad na tinipon ni Kang Tian Burial ang 10 henyo ng emperador ng lahi ng Kang, at mayroon pang maraming henyo ng lahing tao na sumusunod kay Kang Tianzan. Hindi nakakagulat na anumang bagay ay nangyayari sa lungsod ng kapalaran, ngunit ang bagay na ito ay talagang medyo kakaiba.
Parang may isang tao na lihim na tumatarget sa taong iyon at ginagawa siyang kaaway ng lahat. May liwanag na kumislap sa mga mata ni Kang Tianzang at nagtanong, ano ang sa tingin mo tungkol sa bagay na ito? Narinig ito, ang mga mata ng 10 emperador ng lahi ng Kang ay kumikislap. Sa totoo lang, ang gantimpalang gawain na 50 milyong singsing ng buhay ay napakalakas ang tukso. Kahit na ang target ay si Yehan na kapareho nilang kampo, mahihirapan silang labanan ang tukso na ito. Ginoo, may paggalang na sinasabi ko, ito ay magandang pagkakataon. Sa halip na ibigay ang pagkakataong ito sa iba, mas mabuting gawin natin ito ng ating sarili. Malalim na nagsalita si Kang Jinglu nang may matigas na tingin sa kanyang mga mata. Kahit na iyan ang iyong iniisip, parang maraming tao sa lahing tao ang maluloko. Tumingin si Kang Tianzang pataas sa langit, at may kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Hanapin ang taong iyon, baka siya ay nagtatago sa isang sulok ng ikatlong rehiyon, ngunit sa antas na ito, hindi siya makakatago ng matagal. Oo, Ginoo. Anong uri ng walang kwentang gawain ito, talagang gustong kong basagin ang altar ng kapalaran. Bakit pinapapasok ang ikatlong kapatid sa listahan ng mga gawain, at binibigyan ng napakataas na gantimpala? Hindi ba't ito ay inilalagay sa panganib ang ikatlong kapatid ng walang katwiran? Sa sandaling ito, sa itaas ng isang kawalan, 3 figure ang mabilis na gumagalaw. Sila ay natural na sina Li Zhengdao, anak na babae ng pagbabagong buhay, at Zhang Wushuang. Matapos pumasok sa ikatlong rehiyon, mabilis silang nagsama-sama. Huwag kang magreklamo, ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang ikatlong kapatid at tulungan siyang malampasan ito. Tumaas ang kilay ni Li Zhengdao, at matapos makita ang gawain sa altar ng kapalaran, alam ni Li Zhengdao na ang haharapin ni Yehan ngayon ay napakahirap na sitwasyon, maaaring sabihin na ang lahat sa ikatlong rehiyon ay magiging kanyang kaaway. Paano hahanapin? Hindi talaga babalik sa atin ang ikatlong kapatid, determinado siyang dalhin ito ng mag-isa. Galit na galit si Zhang Wushuang. Nakipag-ugnayan na ang tatlo sa kanya kay Yehan, ngunit hindi tumugon si Yehan. Alam ng tatlo na sina Zhang Wushuang ay alam ang iniisip ni Yehan, hindi niya gustong idamay sila. Ang ikatlong kapatid ay tahimik, maaaring hindi niya gustong idamay tayo dito, o baka. Humikbi si Li Zhengdao sa kanyang puso. Bagamat hindi niya tinapos ang kanyang mga salita, alam ni na Zhang Wushuang at ng anak na babae ng pagbabagong buhay ang ibig niyang sabihin. O baka ay nagbabantay siya sa atin. Hindi gustong makita ni Li Zhengdao at iba pa ang ganitong sitwasyon, ngunit mula sa pananaw ni Yehan, bagamat 100% siyang naniniwala na hindi atakehin siya ni Li Zhengdao at iba pa, mahihirapang protektahan ang iba pang mga tao sa lahing tao. Idinahila ni Li Zhengdao at iba pa, natural na para sa kanilang sariling mabuti. Bukod pa rito, nagbabantay din si Yehan sa eksenang gagawin siyang malungkot. Kapag ang taong pinakamalapit sa kanya ay atakehin siya, talagang hindi niya gustong makita ito. Pinakamabuti na hindi muna kayo magkita. Sa sandaling ito, hindi lamang sina Li Zhengdao at ang tatlo ang naghahanap kay Yehan, kundi pati na rin sina Ye Qing, Ao Zishuan, at Tianlong ay naghahanap din sa kanya. Ngayon ay nahaharap si Yehan sa nakakatakot na krisis sa ikatlong rehiyon, kailangan nilang tumakbo sa tabi ni Yehan. 50 milyong gantimpala ng singsing ng buhay, sino ang sinaktan ng taong ito? Sa altar ng kapalaran, tiningnan ni Ziyi ang kapansin-pansing gawain habang ang kanyang maliliit na kamay ay nasa likod, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibahan. Ang gawain na ito ay parang hindi ordinaryo sa unang tingin, at may pahiwatig ng pagsasama-sama. Kapag ang lahat ay naghahanap kay Yehan, siya na nagbago na ng mukha ngayon ay nakasama na sa isang koponan ng lahing tao. Ang koponan na ito ay bagong pumasok lamang sa ikatlong rehiyon. Bagamat alam din nila na si Yehan ay naging matamis na tinapay, hindi nila inakala na ang matamis na tinapay ay nasa kanilang tabi ngayon. Kapatid na Liloo, hindi ko alam kung saang lugar ka galing sa timog lugar ng Diyos. Nakikita natin ang isa't isa sa lungsod ng kapalaran na ito, na nagpapatunay na tayo ay may tadhana. Kung mayroon kang problema, ako, si Gauman, ay tiyak na hindi titingin lang. Ang isang matangkad at matapat na mukhang binata ay nagtanong kay Yehan na nasa kanyang tabi. Liloo, ito ay isang pangalan lamang na ginawa ni Yehan ng biglaan. Kapatid na Gauman, galing ako sa lugar ng Kaiyang. Ngumiti si Yehan. Hinampis ni Gauman ang balikat ni Yehan at nagsalita, ganun pala, kapatid na Liloo, lahat tayo ay galing sa lugar ng lakas ng langit. Ang lungsod ng kapalaran na ito ay ating pagkakataon. Dapat nating kunin ito, maaaring, sa hinaharap, ang isa sa atin ay maging isang napakalakas na tao tulad ng Emperador Shenglan. Sa koponan ni Gauman, kabilang si Yehan, may 7 tao, 5 lalaki at 2 babae. Maliban kay Yehan, lahat sila ay henyo mula sa lugar ng Tianquan ng lahing tao.
Kapatid na Liloo, wala ka bang kasama sa lungsod ng kapalaran? Ang pinakabatang babae sa pito ay tumingin kay Yehan. Nang makilala nila si Yehan, nag-iisa siya at sumali lamang sa kanilang koponan matapos imbitahan ni Gauman. Malambot na nagsalita si Yehan, na wala sila, maaaring hindi pa sila pumasok sa ikatlong rehiyon. Ang pagsali sa koponan ni Gauman ay pansamantalang ideya lamang ni Yehan. Una, ang koponan ni Gauman at iba pa ay napakaliit na pansin. Ang pinakamalakas na Gauman ay nasa larangan ng kalahating santo lamang, at uri nakakauntang pumasok sa larangan ng kalahating santo. Ang iba pang mga tao ay nasa larangan ng walang kamatayan. Sa pamamagitan ng pagsasama sa kanilang koponan, maaaring itago ni Yehan ang kanyang pagkakakilanlan ng maayos. Sa ngayon, naging target na si Yehan ng lahat sa ikatlong rehiyon na ito. Maraming tao ang gustong kumuha ng pira sa kanya, kaya kailangan ni Yehan na magtago muna. Kapag siya ay malakas na naglalakad sa ikatlong rehiyon, hindi alam kung ilang tao ang maghahabol sa kanya. Kabanata 3169. Ang 50 milyong gantimpala ng singsing ng buhay ay mahihirapang labanan ng sinuman. Sinabi ni Gauman, wala iyan, kapatid na Liloo, magiging kasama muna tayo mula ngayon, magkasama tayong mabubuhay at mamatay. Bagamat sa lungsod ng kapalaran na ito, tanging parang dahon ng lumilutang na damo lang tayo, naniniwala akong kapag nakatagpo tayo ng malaking pagkakataon, tiyak na makikilala tayo. Maaaring isang araw, makakapag-usap din tayo sa mga walang kapantay na tao tulad ni Yehan at Kang Tianzan. May tingin ng pagnanasa sa mga mata ni Gauman. Sina Yehan at Kang Tianzan ay mga pinuno ng lahing tao. Ang mga ordinaryong henyo ay walang karapatan na makipag-usap sa kanila, tanging ang mga henyo ng lahing tao na nasa pinakamataas na antas ang may ganitong pagkakataon. Kapag pinag-uusapan si Yehan, siya na ngayon ang gustong kumuha ng pira ng lahat sa ikatlong rehiyon. Kung patayin mo siya, makakakuha ka ng 50 milyong singsing ng buhay. Sa harap ng tukso na ito, lahat sa ikatlong rehiyon ay maluloko. Sinabi iyon ng isang batang lalaki sa larangan ng walang kamatayan. Sinabi ng isa pang batang lalaki, sa tingin ko ay hindi simple ang bagay na ito. Bakit si Yehan lang ang nasa listahan ng mga gawain? At ang gantimpala ay napakalaki. Sinabi ng babae na nakipag-usap kay Yehan kanina, kahit na gaano kahirap, si Yehan ay naging target na ng lahat sa ikatlong rehiyon na ito. Kung ako si Yehan, tiyak na magtatago ako ng maayos ngayon. Sinabi ng isa pang babae, takot akong hindi mo magagawang itago. Ang ibang malalaking lahi ay tiyak na magsusumikap na hanapin si Yehan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na alisin ang walang kapantay na tao sa ating lahing tao at ilagay si Yehan sa kabilang panig ng lahat. Ang ibang malalaking lahi ay hindi tatalikuran ito, lalo na ang gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay. Narinig ito, malambot na nagtanong si Yehan, kung ganito ang kaso, sa tingin mo ay maluluko ang lahing tao. Narinig ang mga salita ni Yehan, napatigil sina Gauman at iba pa. Sa harap ng tukso na ito, maaaring maloko ang sinuman. Ang malakas na pagnanasa ay gagawin kang matakot, kahit na marami nang naitulong si Yehan sa lahing tao, mahihirapang tiyakin na walang sinumang walang utang na loob na kukuha ng pira. Nakita sina Gauman at iba pa na tahimik, hindi nagsalita si Yehan. Ito ay talagang bagay na ayaw niyang makita, ngunit ang galaw ng lihim na kamay sa likod ay napakasama, walang pagpipilian si Yehan kundi lakbayin ang bawat hakbang papasok sa gulong na inihanda para sa kanya ng lihim na kamay na ito. May paparating. Sa oras na ito, ang sigaw man sa harap ay may matalim na tingin. Bilang isang kalahating santo, ang kanyang kakayahan ay hindi masama, anumang ingay sa paligid ay hindi makakatakas sa kanyang paningin. Ang iba pang mga tao ay may matalim na tingin. May mahigit 10 figure na malabo na papunta sa kanila. Ito ay mga demonyo, sumpak, handa kayong lumaban. Nakita ang 12-dosenang figure na lumilipad, biglang naging seryoso ang mukha ni Gauman. Kapag nakatagpo ng mga demonyo, karaniwang walang ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang sa kamatayan. Tumingin si Yehan sa grupo ng mga demonyo, may isang batang makapangyarihang tao lamang sa larangan ng malaking hari ng demonyo, at ang iba ay nasa larangan ng hari ng demonyo. Sa lakas ni Gauman at iba pa, hindi sila katapat ng grupo ng batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo na ito. Lahi ng tao. Ang mga batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo ay sumigaw at lumilipad, agad na hinaranggan sina Gauman at iba pa sa kawalan, ginawa silang magkasama parang harapin ang isang malaking kaaway. Mga kaibigan ng lahi ng demonyo, ano ang nais ninyong gawin? Ang matapat na mukha ni Gauman ay seryoso, tiningnan ang batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo na hinaranggan sila sa kawalan na ito. Ha! Kaibigan! Kailan naging kaibigan ang ating lahi ng demonyo at inyong lahi ng tao?
Malamig na umungol ang batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo at nagsalita, "Kapag nakita na natin ang isa't isa, ibigay ninyo ang inyong mga singsing ng buhay. Sa lungsod ng kapalaran na ito, ang inyong lahi ng tao ay malapit ng matapos. Kapag nawala na si Yehan, gaano katagal pa makakaprotekta sa inyo ang iba pang mga tagapaglibing ng langit? Patayin sila." Sa sandaling matapos ang mga salita, ang grupo ng mga batang makapangyarihang demonyo ay sumugod kay Gauman at iba pa. Ang malaking lakas ng demonyo ay sumasaklaw sa kanila, hindi makakatakas sina Gauman at iba pa, "Umalis ka." Sa isang iglap, nagsimula na ang labanan ng dalawang panig. Diretso nang hinarap ni Gauman ang batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo, at sina Yehan at iba pa ay nakipaglaban sa natitirang mga may-ari ng larangan ng hari ng demonyo. Ang nakakatakot na kapaligiran ay magkakasama sa mundong ito, ngunit sa sandaling magharap, mahigpit na pinipigilan sina Gauman at iba pa. Nag-iisa nang hinarap ni Gauman ang batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo, maraming panganib ang nangyari, at may matitinding sugat sa kanyang katawan. Ang mga langgam sa larangan ng kalahating santo ay may lakas na tumakbo sa harap ko. Ngayon ay ito ang inyong libingan. Lumakad pa atras ang batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo, inilabas ang isang sandata ng demonyo, direktang pinilit na umatras si Gauman. Nakita ito, kinailangan ni Yehan na pumili na ilantad ang ilan sa kanyang lakas. Sugod. Isang simpleng espada ang lumitaw sa kamay ni Yehan. Kapag nakatagpo si Yehan, agad na pinatay ang batang makapangyarihang tao ng lahi ng demonyo sa larangan ng hari ng demonyo na nakipag-ugnayan sa kanya. Agad, lumipat si Yehan sa kawalan, sa bawat lugar na kanyang nadaanan, ang liwanag ng espada ay tumatakbo parang kidlat. Lahat ng batang makapangyarihang tao sa larangan ng hari ng demonyo ay pinatay. Ang eksenang iyon ay nagulat ang natitirang miyembro ng koponan ni Gauman. Gayunpaman, sa sandaling ito, inihagis na ni Yehan ang espada sa batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo na nakikipaglaban kay Gauman. Ang espada na iyon ay parang bundok at lupa, matinding nasugatan ang batang lalaki sa larangan ng malaking hari ng demonyo na malapit ng patayin si Gauman sa isang bala. Sugat. Matapos masugitan sa isang atake, nakita na ang makapangyarihang tao sa larangan ng hari ng demonyo na kanyang pinamumunuan ay halos lahat na pinatay. Ang mga mata ng batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo ay natakot, agad na naging bula ng liwanag ng demonyo at umalis. Wala na siyang lakas na tingnan pa si Yehan. Kabanata 3170. Nakita ang eksenang ito, ang si Gauman na malapit nang mamatay sa bala ng batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo ay nagulat, napakalakas ni Liloo. Matinding nasugatan ng malaking hari ng demonyo sa isang espada, "Kapatid na Liloo, talagang napakalakas mo." Matapos magising ang iba pa, lumapit sila kay Yehan ng magkakasama. Ang pinakabatang babae na si Shu Jiao ay nakatingin kay Yehan ng may pagnanasa at nagsalita, "Kapatid na Liloo, napakagaling mo." Sinabi ni Yehan, puro ito ay patagaong atake. Narinig ito, malalim na tumingin si Gauman kay Yehan. Paano makakatakot ang isang tao sa larangan ng walang kamatayan na nagpatagong atake sa malaking hari ng demonyo? Mabilis na dumating at umalis ang mga demonyo. Sa totoo lang, sa 12 ng batang demonyo na nakatakas sa huli, maliban sa matinding nasugatang malaking hari ng demonyo, may dalawang may-ari lamang ng larangan ng hari ng demonyo. Siyempre, kung hindi tumulong si Yehan, ang koponan ni Gauman ay ganap na mawawala. Gayunpaman, para hindi mapansin ni Gauman at iba pa ang anuman, hindi nagpakita si Yehan ng maraming lakas, tinakot lamang niya ang batang lalaki sa larangan ng malaking hari ng demonyo. Kung hindi, sa lakas ni Yehan, napakadali niyang patayin ang grupo ng batang demonyo na ito. Siyempre, kahit na ganito, ang sigaw man na mukhang simple at magaspang ay napansin na ang ilang pahiwatig. Ang isang may-ari ng larangan ng hari ng demonyo ay katumbas ng antas ng larangan ng walang kamatayan ng lahing tao, at ang larangan ng malaking hari ng demonyo ay katumbas na ng hari ng santo. Napakadali niyang patayin ang mga makapangyarihang demonyo sa larangan ng hari ng demonyo, at kahit na matinding nasugatan ang isang batang makapangyarihang tao sa larangan ng malaking hari ng demonyo sa isang espada, hindi ito bagay na magagawa ng ordinaryong larangan ng walang kamatayan. Gayunpaman, kahit na nakita ni Gauman ang ilang pahiwatig, hindi niya tinanong si Yehan. Sa lungsod ng kapalaran, ang bawat isa ay may ilang lihim, at mayroon silang isang makapangyarihang tao na si Yehan sa kanilang koponan. Kapag harapin ang malaking kaaway, tiyak na magiging mas ligtas sila. Kapatid na Liloo, napakalakas mo, bakit hindi ko narinig ang iyong pangalan sa lahing tao? Sa iyong lakas, tiyak na makakapasok ka sa listahan ng mga pinakamagagaling na henyo.
Matapos ang insidente kanina, alam na ni Yehan na ang babae na nakipag-usap sa kanya ay tinatawag na Xu Jiao, at ang iba pang babae ay ang kanyang kapatid na si Xu Qing. Medyo interesado rin si Gauman at iba pa sa tanong na ito. Ang isang makapangyarihang batang tao tulad ni Yehan ay hindi dapat na walang alam sa lahing tao, lalo na matapos ang lahing tao ay salakayin ng lahi ng halimaw. Maraming makapangyarihang batang henyo ang lumitaw, ngunit walang taong tinatawag na Liloo. Sinabi ni Yehan, dati ay ordinaryo lang ako, ngunit matapos pumasok sa lungsod ng kapalaran, nakatagpo ako ng ilang pagkakataon. Ang paliwanag na ito ay katanggap-tanggap pa rin. Sa totoo lang, maraming pagkakataon sa lungsod ng kapalaran. Kapag nakatagpo mo ito, ang iyong lakas ay tataas ng mabilis, at ang iyong kakayahan sa labanan ay tataas parang rocket. Kung ako lang sana ay makakatagpo ng ilang pagkakataon. Sinabi ni Xu Jiao nang may pagnanasa. Ang mga taong pumasok sa lungsod ng kapalaran ay karaniwang pumapasok para sa mga pagkakataong ito. Sa susunod na araw, masaya na nakasama ni Yehan si Gauman at iba pa bilang Liloo. Sa pangkalahatan, kapag nakakakita sila ng mga damong may lakas at gamot, at ilang sandata na iniwan ng mga naunang tao, malugod na ibinibigay ni Yehan ito kay Gauman at iba pa, hindi niya kailangan ang mga bagay na ito. Naisip din ni Yehan na iwan sina Gauman at iba pa, patayin ang ilang tao, umalis sa ikatlong rehiyon, at pumasok sa ikaapat na rehiyon, para matapos muna ang krisis na kanyang kinakaharap. Ngunit bakit siya ay nasa listahan ng mga gawain? Ito ba ay dahil sa mga batas ng lungsod ng kapalaran? O may lihim na kamay na gumagana sa dilim? Sa ngayon, kailangang manatili si Yehan sa ikatlong rehiyon para linawin ang lahat ng ito. Kung may lihim na kamay, tiyak na gagawin niyang magbayad ito ng malaking halaga. Kapatid na Liloo, hanggang saan sa tingin mo tayo makakarating sa lungsod ng kapalaran na ito? Sinabi ni kapatid na Gauman at iba pa na ang mga pagkakataon ay para sa mga tunay na makapangyarihang tao. Kung nais nating makakuha ng pagkakataon, depende lamang ito sa swerte. Hindi tayo makakapagkompetisyon sa iba. Sa sandaling ito, nagpapahinga sina Yehan at iba pa sa isang lugar na may malawak na tanawin. Nakikita ni Yehan na ang babae na tinatawag na Xu Jiao ay may pagtingin sa kanya, at karaniwang gumugol ng maraming oras na nakadikit sa kanya sa araw na ito. Ngunit sa reputasyon ni Yehan, maraming babae sa mundo ang nagkakagusto sa kanya, natural na hindi niya magugustuhan ang lahat. Sinabi ni Yehan, sa lungsod ng kapalaran, ang malakas na lakas ay ang susi para matapos. Tungkol sa pagkakataon, sa aking paningin, may kinalaman ito sa swerte. Ang nakatadhana na sa iyo ay sa iyo, at ang hindi nakatadhana na sa iyo ay kahit na gustong mong kunin gamit ang lakas ay hindi mo makukuha. Mayroon kang dalisay na puso, naniniwala akong makakatagpo ka ng sarili mong pagkakataon. Talaga ba? Medyo nasasaya si Xu Jiao. Siya ang pinakamahina sa koponan na ito, at kailangan niyang umasa sa iba para protektahan siya kapag may problema. Natural na gustong niyang magsumikap na pagbutihin ang sarili at hindi gustong hadlangan ang buong koponan. Tumingin si Gauman kay Yehan at nagsalita, tama ang sinabi ni kapatid na Liloo. Ang lakas at swerte ay ang pundasyon para tumayo sa lungsod ng kapalaran. Ang mga may lakas ay natural na makakapagbuhay sa lungsod ng kapalaran. May magandang swerte ka, ikaw ang paborito ng langit. Maraming pagkakataon sa lungsod ng kapalaran. Bukod sa umasa sa swerte, kailangan nating gamitin ang ating lakas para kunin ito. Bagamat ang Diyos ay paborito lamang ang mga pangunahing tauhan, tayo na mga suportang tauhan ay dapat na mabuhay, hindi ba? Kung ikaw ay isang suportang tauhan, dapat mong malaman ang iyong papel. Sa mundong ito, tanging ang pangunahing tauhan ang may karapatan na magsalita sa entablado na ito. Kung ang isang suportang tauhan ay gustong maging pangunahing tauhan, takot akong ito ay imposibleng mangyari. Bigla, may malakas na boses na nang-aasar mula sa malawak na kawalan, at sa itaas ng kawalan, may lakas na bumababa, agad na nagulat sina Gauman at iba pa. Tumingin sila pataas sa paligid na langit. Narito na sila. Ang mga kamao ni Yehan ay nakakuyom ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay tahimik habang nakaupo siyang patayo sa lupa. Natural na pamilyar siya sa boses na ito, ang unang emperador ng lahi ng Diyos. Talagang gustong atakehin siya ng kalaban, at kapag gustong atakehin siya ng lahi ng Diyos, gaano kalakas ang kanilang lakas. Tiyak na napakalakas at nakakatakot. Sino iyan? Ang mga mata ni Gauman ay seryoso, at tiningnan niya si Yehan na nakaupo patayo sa lupa, mukhang medyo tahimik, at may liwanag na kumislap sa kanyang magaspang na mga mata. Maliliit na langgam, may karapatan ka bang makipag-usap sa akin? Tunog. Sa itaas ng kawalan, ang mga figure na may malakas na presensya ay lumitaw ng magkakasama, agad na ginawang napakatakot ang mundo.
Kapag ang mga figure na iyon ay pumasok sa paningin ni Gauman at iba pa, lahat sila ay umatras ng ilang hakbang ng magkakasama, tiningnan ng grupo ng nakakatakot na figure na lumitaw ng may pagkamangha.